Let's get it! Let's get it! I'm gonna walk, walk, sing la la, shout I clap my hands until Jesus Christ comes again. Whoa, yeah. I'm gonna walk, walk, sing la la, shout I clap my hands until Jesus Christ comes again. Whoa, yeah. I know I have a friend who lives inside of me, and every time I call on him, I walk in victory. I'm gonna walk, walk, sing la la, shout I, clap my hands until Jesus Christ comes again. Whoa, yeah. On days when trials come and my heart goes clippity. I'm glad for Jesus Christ and that He taught me how to sing. I'm gonna walk, walk, sing la la, shout I, clap my hands until Jesus Christ comes again. Whoa, yeah. And now I'm full of joy. I'm living in His promised land. I'm gonna shout out loud. I'm really gonna clap my hands. I'm gonna walk, walk, sing la la, shout I, clap my hands until Jesus Christ comes again. Whoa, yeah. I'm gonna walk, walk, sing la la, shout I, clap my hands until Jesus Christ comes again. Whoa, yeah. Help me love you more each day. I'm Ate Angel. I'm Ate Alicia. I'm Ate Levy. I'm Ate LaFame. And I'm Ate Casey. Twins TV na! Wake me up when I've been dozing. Shock me with the truth.
Pag-isip pa lang sa umaga, iisipin agad natin, paano ko kaya magagamit yung araw na to ng may kabuluhan? Dapat hindi matapos yung araw ng wala lang, di ba? This is Ate Casey, laging nagpapaalala that God is always there to help us, guiding and giving us wisdom to make our days be fruitful. Make each day a challenge to the ladder of progressing. That means hindi dapat tayo nakastuck sa gadgets lang, kundi we are always looking forward to be helped to our parents doing household chores daily. I'm very sure na ma-appreciate nila yan, big man yan or small. They are precious as you did it to the Lord. Your goal is to do or give your best in all that you do. Kids, I want to ask something. I believe all of you already experienced this. We make mistakes, right? And to avoid it, our elders usually advise, teach, and guide us so that we can know what to do. But because we are stubborn, we are doing what we want on our own. But later, we suffer because of mistakes committed. Take a look at the short clip and analyze what had happened as the child refused to listen. Because Frances was still a very young firefly, her tail wouldn't glow like those of the grown-ups, and this made her feel very sad. "I can give you a glowing light," said Cocky Roach. Frances knew that Cocky was a very naughty young cockroach, but she couldn't resist. They lit a match from a box that Cocky had taken from his mummy's kitchen without her knowing. Frances knew she was doing wrong, but Cocky had her under his spell. Grasping the match, Frances took to the sky. "Oh, what fun!" Cocky chuckled. The flame grew larger until it reached her wings and burnt her. In pain, she let the match drop to the ground. Soon the whole of the kingdom was burning. The following day, King Chrysalis said, "We'll have to build everything again." Frances realized how foolish she'd been. In time, she got better and helped rebuild the kingdom, but she never forgot the words of her king. "Remember," he said, "never play with matches." And Cocky Roach never dared show his face again. Remember, never play with matches. Dahil sa hindi pagsunod, tayo ay napapahamak na pwede naman sanang maiwasan kung tayo ay nakikinig o hindi magmamatigas ang ating puso. Sure na tayo rin ang masasaktan in the end, at dahil sa kagagawan natin ay may nadadamay pang iba, at ito ay masakit tanggapin, di ba? Ito ngayon ang ating makikita sa ating story for today. Today, we will study about God displaying His power. Let's get started as everything is ready. Pen, notebook, at Bible. So our body, mind, and heart are also ready. Let's begin in prayer. No more talking and unnecessary movement as we talk to our God. Patingin nga. Oh, good. Let's get started. Let's do our prayer formation. Put your hands together, bow your head, and close your eyes. Father God, today we ask the Holy Spirit to guide us by opening our ears with understanding. We remove and cancel any distractions that will interrupt us from learning. Holy Spirit, be our teacher today as we listen. Thank you for you are with us in Jesus' name. Amen. Yay! We are now ready. Raise your right hand nga if you are. Good job! Let's call our teacher now. Promise me muna pala that you will listen well, ha? See you later! Ang Exodus ay mula sa Greek word na exodo, na ang ibig sabihin ay pag-alis o paglaya. Ito ay tumutukoy sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel, ang pag-alis at paglaya nila mula sa Ehipto. Inilarawan ng aklat na ito kung ano ang ginawa ng Diyos nang palayain niya ang Israel at gawin silang isang bansa. Ang pangunahing tauhan sa aklat na ito ay si Moises, ang lalaking hinirang ng Diyos, upang pangunahan ang kanyang bayan sa paglaya mula sa Ehipto. Dito ipinataw ng Diyos ang 10 salot sa Ehipto upang patunayan ang kanyang kapangyarihan at tuluyang mapalaya ang mga Israelita. Ang unang salot. Naging dugo ang tubig.
Nang magmatigas ang paraon at ayaw pa rin niyang palayain ang mga Israelita, ay ginawa ni na Moises at Aaron ang iniutos ng Diyos. Sa harap ng paraon at ng mga tauhan nito, inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog at mga katubigan sa paligid ng nasasakupan nila, kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig dito. Ang ikalawang salot. Ang napakaraming palaka. Pinapuntang muli ng Diyos si Moises at Aaron sa paraon at nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. Payagan mo ng malis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ang buong Ehipto. Pupunuin ko ng palaka ang ilog Nilo. Papasukin nito ang mga bahay ng mga tauhan mo at lahat ng Ehipsyo, ganun din ang inyong lutuan at lagayan ng pagkain. Ikaw, ang iyong mga tauhan at ang buong bayan nito. Nang magmatigas pa rin ang paraon, ay itinapon ni Aaron ang kanyang tungkod sa ilog, kanal at mga lawa. Umahon sa ilog ang napakaraming palakang hindi mabilang sa dami na puno nito ang buong Ehipto. Ang ikatlong salot. Ang napakaraming kuto. Nang hindi pa rin pinakinggan ng paraon sina Moises at Aaron, inutusan si Moises na sabihin kay Aaron na ihampas ang tungkod sa lupa upang maging kuto ang lahat ng alikabok sa Ehipto. Ito ay labis na nagpahirap sa mga tao at hayop. Ang ikaapat na salot. Ang mga langaw. Nagsalitang muli ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. Payagan mo ng malis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kung hindi, ay magpapadala ako ng makapal na langaw at pupunuin nito ang buong Ehipto, pati ang inyong lupang lakaran. Ngunit, ililigtas ko ang lupain ng Goshen na tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalan ni isamang langaw upang malaman mong ako, si Yahweh, ay siyang makapangyarihan sa lupain nito. Ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan at sa inyong bayan. Nang magmatigas pa rin ang paraon, ay dumagsanga sa buong Ehipto ang makapal na langaw, hanggang sa mapuno ang palasyo ng paraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto. Dahil dito'y nasalanta ang buong bayan. Ang ikalimang salot. Ang pagkamatay ng mga hayop. Nagpuntang muli sila Moises at Aaron sa paraon at nagsalitang muli ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ako si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreyo. Payagan mo ng malis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kung hindi ka pa rin papayag, paparusahan ko ng kakilakilabot na salot ang inyong mga hayop, mga kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Mamamatay ang lahat ng hayop ng Ehipto, ngunit isa mang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. Nang magmatigas pa rin ang paraon, ay nangyari nga ang kakilakilabot na pagkamatay ng mga hayop sa Ehipto. Ang ika-anim na salot. Ang mga pigsa. Kumuha sina Moises at Aaron ng abo sa pugon at pumunta sa paraon, at pataas na inihagis ni Moises ang abo. Napuno ng alikabok ang buong Ehipto at natadtad ng mga pigsang nagnanaknak ang tao't hayop sa buong Ehipto. Matigas pa rin ang paraon, hindi pa rin niya pinansin ang mga Israelita. Ang ikapitong salot. Ang malakas na ulan ng yelo. Itinaas ni Moises ang kanyang tungkod at gumuhit ang kidlat. Dumagundong ang kulog at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong lupain ng Ehipto. Malakas na malakas ang pag-ulan at malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat,
ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. At namatay na lahat ang hindi nakasilong, maging tao man o hayop. Nasalanta ang lahat ng nabagsakan, pati ang mga halaman at punong kahoy. Ngunit ang Goshen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi naulanan ng yelo. Ang ikawalong salot, ang mga balang. Pumuntang muli sina Moises at Aaron sa Paraon at nagsalitang muli ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. Hanggang kailan ka ba magmamatigas? Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo pa rin sila pinayagan, ay magpapadala ako ng makapal na balang sa inyong bansa. Uubusin nito ang lahat ng hindi nasira ng malalaking tipak ng yelo, pati ang punong kahoy. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa alinmang salot na naranasan ng mga ninuno ninyo. Nagsalita ang mga tauhan ng Paraon, hanggang kailan kaya tayo guguluhin ng mga taong ito? Payagan na ninyo silang umalis upang sumamba sa Diyos nilang si Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang nawawasak na ang buong Ehipto? Ngunit nagmatigas pa rin ang Paraon, kaya't itinaas ni Moises ang kanyang tungkod. Maghapot magdamag na pinaihip ng Diyos ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan ay tangay na ng hangin ang makapal na balang. Nangitim ang lupa sa dami ng balang. Inubos ng mga ito ang halaman, pati mga bunga ng punong kahoy na hindi nasira sa pag-ulan ng tipak ng yelo. Walang halaman o punong kahoy ang naiwang may dahon sa lupain. Ang ikasiyam na salot, ang kadiliman sa Ehipto. Sinabi ng Diyos kay Moises, Iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Ganun nga ang ginawa ni Moises at nagdilim ang buong Ehipto sa loob ng 3 araw. Ang pagkamatay ng mga panganay. Ito ang nagpalaya sa mga Israelita, sinabi ng Diyos kay Moises. Isa na lamang salot ang ipadadala ko sa Paraon at sa buong Ehipto, at papayagan na niya kayong umalis. Nang hating gabi ring iyon ay pinatay ng Diyos ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Paraon na tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang mga panganay ng mga hayop, nagkaroon ng malakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabi ring iyon ay ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron upang sabihing umalis na sila ngayon sa Ehipto. Pinalaya na ang mga Israelita. Pinagmadali silang paalisin ng mga taga-Ehipto at sinabing, mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito. Kaya't tuluyan nang umalis ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Wow! Napagod ako dun ah! 1 hanggang 10 na salot dahil sa katigasan ng puso ni Pharaoh. Naku kids, ayokong mangyari sa akin yun at sa aking pamilya, kaibigan, mahal sa buhay o kanino man. Di biro salot ang nagpahirap sa buong Ehipto dahil sa kakagawa ng isang malupit at masamang hari. Napahamak, nasaktan at namatay pa nga ang mga panganay na lalaki bago nagbago ang isip ng hari para palayain ng Israelita sa pagkakaalipin. Sorry kids, di ako makabubuo sa pangyayari sa story natin for today. Huwag matigas ang ulo at puso ah! Sumunod at hindi dapat ipagpaliban at nang walang mapahamak. Kids, ano ang tumatak sa'yo sa kwentong ito? Kapag ang Diyos ang nag-utos, hindi ka mapapahamak. Ibig sabihin, kailanman hindi magpaplano ang Diyos ng ikapapahamak natin. Lagi na ito ay para sa ikabubuti natin at sa oras na tayo mismo ang umiiwas sa plano ng Diyos, tayo na mismo ang pumipili ng kapahamakan para sa atin. This Bible story showed us of God's great power.
He displays His goodness and no other God besides Him. Mentioned in our memory verse for today. 2 Samuel chapter 7 verse 22. How great you are, sovereign Lord! There is no one like you and there is no God but you. As we have heard with our own ears, kids, I want you to remember 3F in this story. Follow, faithful, and fruitful. Very simple to explain, kids. Remember that when we follow, that is for our own good. Be faithful, that means be serious in following. Bakit? Because in the end, you will see the fruit of your labor. You will become fruitful. So much lesson for today, kids. Let us pray. Let's do our prayer formation. Put your hands together, bow your head, and close your eyes. Father, thank you for your promises. We keep trusting in your plans to us is really great. Thank you in Jesus' name. Amen. Kids, have a big smile. God's plan is great for you and me.